Kasi mga kababayan, ito, no, medyo sensitive kasi itong usapin po na to kasi alam naman po natin na si PBBM po yung pinaka-secretary din po ng Department of Agriculture. So ngayon, naglabas po kasi ng isang prediction itong USDA na ang Pilipinas po ay magte-take over na po sa China na world top rice importer. So ang ibig sabihin nun mga kababayan, ang ibig sabihin po nito sa buong mundo, ang Pilipinas po ang magiging pinakamalaking mag-angkat po ng bigas na aabot po ata sa 3.9 metric tons. So mga kababayan, sa hindi lang po kasi nakakaalam, ang pinaka kailangan po kasi ng Pilipinas is 14 to 15 metric tons po ang kailangan po ng Pilipinas para maging rice sufficient po tayo. Pero ang problema po kasi mga kababayan, ang naani lang po natin internal ng mga magsasaka ay umaabot lang po ito ng 11 to 12. So eventually talagang 'di ba? Talagang kailangan talaga natin mag-import ng bigas kasi kukulangin talaga tayo. So ngayon, ang pinaka sinisisi ngayon nila dito ay si PBBM kasi nga unang-una, isa po sa mga advocacy po ni PBBM nung campaign period ay about agriculture. At nakita rin naman po natin 'yan na nung hinawakan niya nga po yung Department of Agriculture. Then eventually, ito na nga po, nagkanda hetot-hetot na nga po yung mga nangyayari sa atin. So ngayon, sasagutin ngayon natin to. Nakasalanan ba talaga ito ni PBBM? Kasi ayan na sinasabi nila eh. Kasalanan daw po ito ng ating presidente. So okay, sige. Sakayan natin yung mga katangahan nila. So ito, ang sabi ng USDA, Philippines to take over China as world top rice importer. Despite rising global rice prices, the Philippines is set to overtake China as the world top importer of the food staple according to the United States Department of Agriculture. So itong USDA po na to, hindi po ito isang ahensya internal sa Pilipinas. So bale, sa pangalan pa lang, United States Department of Agriculture. So ibig sabihin nito, sa Amerika po nanggaling itong statement po na to. Okay. So ngayon, siguro sa matagal nang naka-follow sa akin, malamang alam niyo na kung anong sagot dito. Pero syempre, mag-dig deeper tayo dito. So continue lang natin to base ito sa GMA News Online. Ang sabi dito. In the September edition of its Grain World, a Market and Trade report to the USDA projected the Philippines to import the highest volume of rice at 3.8 million metric tons of rice trade year 2023 to 2024. The USDA defines trade or marketing year as the 12-month period at the onset of the main harvest when the crop is marketed, meaning to its consumed, traded, or stored. So whatsoever. So mga kababayan, ngayon, ang gawin ngayon natin dito, pag-aralan natin kung bakit nangyari ito. So ito, actually mga kababayan, nagsimula po talaga na tumaas po yung pinaka-import po natin ng bigas. Nagsimula po ito noong 2019. Ito ito galing din ito sa USDA. Siyempre, USDA yung nagbigay ng report. So gagamitin din po natin yung pinaka-reference ng USDA. So ito. So mga kababayan kasi, so ito po yung pinaka-graph natin. So ito, galing din ito sa USDA. So dito mga kababayan, kung makita nyo yung kulay blue, ayan po yung rice import natin. Since 2001 hanggang 2021. So yung kulay light blue, ayan po yung exports natin. So ibig sabihin nun, hindi po talaga tayo nag-export ng bigas since before. Since 2001 hanggang 2021, ang ibig sabihin nun, hindi talaga tayo nag-export ng bigas. So ito na nga yung point mga kababayan. So 2001, nasa 1,000 metric tons na po talaga yung ini-import natin. Tumaas ito noong panahon ni Gloria. Kasi mga kababayan, alam niyo naman po siguro yung ginawa ni Gloria noong 2005 hanggang matapos yung term niya. Meron siyang pinauso na rice shortage. And then mga kababayan kasi, ang pangit po kasi dito sa ginawa ni Gloria na to, noong mga panahon po na to ay limited pa po yung pag-import po ng bigas sa mga negosyante. So, ang pinakamalaking volume na nag-i-import ng bigas ng panahon ni Gloria ay NFA. So, ito lang no, ito kasi kapag ako ayoko talaga kay Panot, ayoko talaga kay Pinoy. Pero mga kababayan, nakikita naman po natin dito na 2010 hanggang 2016 hindi po tayo ganung nag-import ng bigas. Hindi talaga. Kasi bumaba yung pag-import natin ng bigas nung panahon ni Panot, ni Pinoy.
So ang ibig sabihin nun na solusyonan ni Panot, ni Pinoy, yung problema po natin sa pag-import ng bigas. Kasi para sa akin, problema tong pag-import ng bigas ng Pilipinas eh. So kung makita nyo po yung graph po na yan, nung naipasa po ni dating Pangulong Duterte yung rice tariffication law noong 2019, dyan na po talaga nagsimulang magkanda hetot-hetot po yung pag-import natin ng bigas. So ayan. So noong 2019, pumalo na tayo ng 3.1 metric tons noong panahon ni Duterte. And then noong 2020, bumaba po ito kasi alam naman po natin na pandemic yon. And then noong 2021, tumaas din po ulit ito sa 3 metric tons. So at least you get the point mga kababayan. Ang isa po sa pinaka-reason kung bakit tayo nag-import ng bigas na sobrang dami, as in all-time high, nagsimula po ito sa panahon po ni dating Pangulong Duterte noong 2019. So ito na. So kung makita nyo dito mga kababayan, kung nung 2021 ay pumalo ito ng 3,000 metric tons, nung 2022 po, pumalo naman ito ng 3.7 last year. Okay. So base ito sa Manila Times, Philippines rice import up to 27% in 2022. So ito nakalagay naman to dito 3.779 metric tons. Okay. Base rin po kasi sa mga balita mga kababayan, kung last year po ay nag-import tayo ng 3.7 metric tons, so ngayong taon po hanggang 2024, tataas na naman ito ng 3.9 metric tons. Samantalang po ang China po ay bumaba po siya ng 3.5 million metric tons. So mga kababayan kasi, ang pinupunto ko lang dito mga kababayan, kaya po tayo naging nangunguna, ito yung prediction no, kung bakit tayo nanguna ngayon sa pag-import ng bigas. Because po, dahil po, bumaba din po kasi yung pag-import ng bigas din po ng China. Kung dati po ay pumapalo siya ng 6 million metric tons, ngayon po ay bumaba siya, maybe dahil siguro sa ginawa ng China about sa agriculture nila. So, ito po yung point. And then mga kababayan, ito pa. Ito lang kasi no, para kasi sa akin mga kababayan, wala po talaga tayong dahilan para mag-import ng bigas. Ako naniniwala talaga ako doon. Wala tayong dahilan kung bakit kailangan natin mag-import ng ganung kalaking volume para mag-import ng bigas kasi mga kababayan, kung makita po natin dito, tumaas po yung yield natin. Ito galing din itong USDA, galing din itong US Department of Agriculture, doon din po galing yan itong data po na to. So kung makita po natin mga kababayan, tumataas din po yung yung yield po natin ng bigas. Di ba ang sabi ko nga po kanina, ang kailangan po ng Pilipinas is 14 million to 15 million metric tons po ng bigas para po masustain po yung pangangailangan ng Pilipinas. Pero po, ang nakuha lang po talaga ng yield po ng Pilipinas, yung ani ng Pilipinas ay 12 million 600 metric tons. So kailangan talaga natin mag-import. Pero even do mga kababayan, ang pinupunto ko lang dito mga kababayan, kung makikita po natin, from 2018 to 2023, tumaas po yung inaani nating bigas. Tumaas po yung inaani nating bigas. Ayan po yung graph, galing din itong USDA. So, masyadong questionable sa akin kung bakit kailangan natin mag-import ng ganong karaming bigas from other countries. So, ngayon, nalaman na po natin dito, yung pinakasagot po natin kanina is about nga po dito sa rice tariffication law na ginawa nga po ni dating Pangulong Duterte. Kasi mga kababayan, pakita ko sa inyo, no? Dahil po sa ginawa nga pong rice tariffication law ni dating Pangulong Duterte, ito na yung nangyari. Okay? So, ito NFA still won't be able to import rice under new law. So, kung nung panahon nga po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ni Little Girl, di ba nagkaroon din rin tayo ng rice crisis noon, pero yung mga nag-i-import kasi noon, NFA. Pero dahil nga po sa ginawa nga ni dating Pangulong Duterte na rice tariffication law, ang nangyari dito, pinagbawalan na po, totally pinagbawalan na po na mag-import ng bigas yung NFA. So ang nangyari, yung nag-i-import ngayon ng bigas is mga negosyante. Kasi ako kasi yung course ko no, yung natapos ko kasi na course is BSBA major in marketing. Ayan po yung course ko. Pero syempre nung first year hanggang second year, meron po akong course na economics 101, economics 102. May course po akong economics.
So tinuro po talaga sa amin nun, at kahit i-search nyo po sa internet, na yung pulisiya po ng isang bansa, yung pulisiya po regarding about economy, nagkakaroon po ng epekto yan, hindi po yan nagkakaroon ng epekto kinabukasan. For example, gumawa ng isang kapalpakan si dating Pangulong Duterte, hindi mo mararamdaman yung epekto niyan kinabukasan. Mararamdaman mo yan in the near future pa. Maybe a couple of years or 3 years above. So ito na nga po yun. Ito na nga yun. Dahil nga po sa ginawang kapalpakan ni dating Pangulong Duterte about sa recertification law na pinagbawalan yung NFA na mag-import ng bigas, ang nangyari, nagkaroon po tayo ng problema sa mga negosyante. Kasi ngayon, nagkaroon tayo ngayon ng kartel. Nagkaroon tayo ng kartel ngayon. Siguro nakikita nyo naman siguro yung ginagawa ni House Speaker Martin Romualdez at saka ni Erwin Tulfo, na ang dami na nilang ni-raid ng mga rice hoarder. So anong nangyari po kasi ng mga kababayan na imbes po yung NFA yung nagre-regulate po ng mga bigas na ilalabas po sa merkado, anong nangyayari? Umasa tayo sa mga negosyante. So, ang punto ko nga ngayon dito mga kababayan, tumaas naman po kasi yung yield, yung ani ng palay dito po sa Pilipinas. Bakit mas kailangan natin mag-import? So, ang sagot nga po dito mga kababayan, ito na yun. Ito na yun. O, ito para mas malinaw, basahin natin to dito. Ang sabi dito, okay, the National Food Authority, NFA, would still be barred, ibig sabihin bawal, would be still barred from importing rice under proposed changes to the rice certification law, the Agriculture Department told Congressman on Tuesday. So ngayon ang problema kasi dito mga kababayan, kapag sa negosyante po natin inaasa po yung pag-i-import ng bigas, kaya pong manipulahin ng mga negosyante yung mga lumalabas po na bigas sa merkado. So ito na nga po yun. So ang dali lang naman kasi sabihin yan na nagkukulang tayo ng bigas, pero yung mga bigas naman po pala ay nakatago sa mga warehouse po ng mga negosyante. So ngayon, ang punto ko lang dito mga kababayan, di ba? Alam naman po ng DA yan. Alam naman po ng ating presidente na talagang ang pinaka-problema natin dito ay yung recertification law at saka yung mga negosyante na nag-hoard ng bigas. So ngayon, problema na po ni PBBM yan. Sa totoo lang. Alam nila yung problema. Tayo nga alam natin sila pa kaya. So ang punto dito, problema na ni PBBM to kung paano niya ito susolusyonan. Bakit mo tatanggalan ng karapatan yung NFA para mag-import ng bigas? So ngayon, nakakaroon na lang po ng rice buffer po yung NFA. So hanggang doon na lang po yung ginagawa ng NFA ngayon. Bumibili na lang po sila ng bigas sa local farmers natin at ayun din naman po yung pinapasa po sa merkado. So imbis po na kontrolado po ng gobyerno natin yung supply po ng bigas, ang nangyari, umasa tayo sa mga negosyante. So palpak talaga mga kababayan. So mga kababayan kasi sobrang bagal po talaga ng proseso natin. So ang sabi nga po ni PBBM, kumbaga nagre-request na siya sa Congress na repasuhin or amyendahan na po yung recertification law. Pero mga kababayan kasi hindi naman po kasi pwedeng baguhin po yung batas na yan na si PBBM lang. Dapat po kasi dapat talaga kasi ayun po yung nakalagay sa constitution natin na yung may karapatan lang po talaga para amyendahan yung mga batas, especially nga po itong recertification law, ay manggagaling po ito sa Congress. So wala po talaga magagawa si PBBM dito kundi sumunod po sa batas kasi po ayun po ang sinasabi sa batas na sumunod po ang presidente sa 'di ba? Sa ginawang batas ng Congress, ng Senate na pinirmahan naman po ni dating Pangulong Duterte. Na ito na nga po yung recertification law. So ngayon mga kababayan, ang problema kasi dito, para amyendahan po kasi yung batas ng recertification law, aabutin po tayo ng taon para amyendahan lang po yung isang batas. Isipin nyo nga mga kababayan, yung baseline law. Di ba yung bagong mapa ng Pilipinas, 2018 pa yun. Pero ngayon lang 5 taon, hindi pa rin tapos. Di ba? So wala pong magagawa ang ating presidente kung hindi sumunod po dito sa recertification law na ginawa po ni dating Pangulong Duterte.
O so ngayon, imbis po na smooth yung ginagawa ni PBBM, ngayon kailangan niya pa magtrabaho, extrang trabaho, para bantayan yung mga warehouse ng mga negosyante. Isipin nyo, imbis na wala na sanang trabaho si PBBM, na pag-grade-grade nga dyan sa mga warehouse na yan, nagkaroon pa siya ng additional na trabaho.